Okay, good morning. So, nandito tayo sa ating munting taniman. So, tuloy pa rin yung pag clean up muna natin ito. So, after nyan, tatanggalin ko, lilinisin, then ilaline up ulit natin siya. Then, moving forward, tulad na nabanggit ko previous videos, ay 90 heads na ang tatargetin natin na harvest. So, hindi naman siya magiging weekly harvest, magiging twice a month ang harvest natin. So, 90 heads, tas 2 beses yun kada buwan. So, 180 heads pa rin yung meron tayo. So, anong maganda doon? Pero nabanggit ka rin ng previous video. Magkakaroon tayo ng oras para maglinis. So, isa kasi yun sa issues natin, kaya siguro ini-insekto din, ay dahil hindi na rin natin nakikip na malinis itong taniman natin. So, gagawin ko ng paraan yung tulo-tulo dyan. Siguro gagamitan muna natin ng plastic, parang gagaydan lang natin yung tulo papunta dun sa labas, habang hindi ko pa nakakausap yung dapat ang masikaso niyan. Ganun muna ang gagawin natin, temporarily. So, maliban dun, kikilin up muna natin to kasi yun nga, may nakikita akong tama ng trips dito medyo lumalala din dito. Tapos ito may mga issues tayo regarding tip burn. Possible tip burn yan or medyo may other issues pa behind that. Pero aside from that, medyo okay naman yung mga tanim natin. Ito, merong trips yan, may mga trips konti dito. Ang napapansin ko, yung banda dito, sila yung naapektuhan trips, so possible galing dito or kung dyan or kung ano man. Pero ayan, so tingnan na lang natin after clean up. Naabutin pa yon na kasi this week ito yung harvest natin, itong dalawa tsaka yun, tama ba? 716 ito 79, ano ba itong date 716, tama yun nandun. Pero doon, medyo na-apektuhan din ng mga ibon yan, mapansin nyo. Malaki dapat yan, pero yun nga pinag-ngangat-ngat ng ibon. So, yung regarding naman sa ibon, tulad ng nabanggit ko last video, dinagdagan natin to ng cover. So, kung dati, ano lang yan, mga net lang dyan. So, nilagyan natin ng plastic para medyo obstacle course ng mga ibon. Palagi ko hindi na sila magta-try na sumingit pa dyan. Dito wala naman bandang sumisingit. So, tingnan lang din natin. Actually, itong side na to, pwedeng hanginin yan nahangin, tas mau-open. Pero hindi sila dyan dumadaan Dumadaan talaga sila dito, tsaka dun sa kabilang side. Sa kabilang side, ginawan din natin paraan. Tapos ito naman, regarding dito sa lemongrass natin, nung nakaraan, kala ko, ano na siya, end of life na siya kasi parang ang nipis-nipis niya, nalalanta siya. Yun pala, kulang lang ako ng dinidilig sa kanya. So, pero ano pa natin, ipuprune pa rin natin siya kasi ginagawa ko rin tong tea. So, maliban doon, prune natin. Tapos, diniligan ko to nung nakaraan, parang mga 16 liters yata dinilig ko dyan. Madami. So, ito, wala nang laman. Kasama niyan, maglilinis tayo nito. May mga nutrient solution yan. Hindi ko napapakita yung video kung anong reading, pero isi-share ko na lang siguro sa inyo. Pero nakita nyo naman yung mga previous na ginawa natin in terms of monitoring yung pH level ng mga nakakratke natin. Meron din ako nakikita na better din talagang i-check mo siya araw-araw, which is good naman, kaso medyo time consuming. So, nasa sa inyo yon, depende sa setup siguro. Pero kung ang setup ko, katulad nito, styroboard na nakatakip lang, madali lang kasi ito iangat. Pag nakaganyan kasi medyo mahirap iangat, tapos madidisturb mo kasi, possible kasi madisturb mo yung root system. Hindi ko sure kung malaking effect nun kasi hindi ko pa siya nasusubukan talaga na paulit-ulit kong iangat yan just to check yung pH and EC ng aking mga tanim. Ang nagiging setup ko, set and forget. Ang ginagawa ko na lang, after harvest, tinitingnan ko ano ba yung EC nito, ano ba yung pH nito. So from the start, doon ko ina-adjust ano bang dapat na EC and pH ko para up to the end of the harvest. Pag nag-harvest na siya, stable pa rin yung
reading ng pH and EC. Pero hindi ko rin sure kung nakaka-apekto ba. Kunyari, nag-test ako noon hapon or nag-test ako noon tanghali or ng umaga, nakaka-apekto ba yun dun sa reading? Yun yung hindi ko na-consider in terms of checking after harvest. So, ayan. Yun lang. So, ito, wala naman to eh. Ayan. So, ito, nandito tayo. Meron tayong kale. Yan, lumalaki na yung kale, oh. Malaki na yung kale. Dito medyo, tatanggalin ko na rin yung cover niyan. Tapos ito naman, yung cucumber natin, na tinanim natin nung, 31. Yan, July 31. July 31 natin siya tinanim, tapos ngayon ay August 19. So, 20 days. So, 20 days old, ganyan na siya kalaki, guys. Nilipat ko siya dyan, wala pang 1 week yata, nilipat ko na. Sa ganyan setup. Ito sa soil, itong sa kabila ay pure coco peat. So, nagtatry din tayo ng drip. Medyo low-tech pa yung drip natin, pero gumagana naman. Parang, ito 1.5 liters to. So, may natitira siguro mga 300 ml. So, mga 1.2 liters parang yung nadidilig sa kanya. Pero hindi naman isang diligan. So, drip. Hindi ko sure kung umaabot ng 2 hours yan. Hindi ko pa na timeran, pero yun. Drip yung style natin sa kanya. Susunod siguro, ang gagawin natin, may isa tayong central reservoir for drip. Tapos yun na lang yung magpupunta dyan. Magdi-drip siya dyan. Hindi ko pa. Yun yung isang idea pa lang natin. So, itong isang tanim natin nung 9. So, ito yung kasabayan ng mga doon. Yun yung malalaki na yan, yung malalapit. Pero mapansin nyo parang hindi siya ganun kalaki kasi nga namumukbang siya ng ibon. Pero in terms naman ng butas, wala naman nang nakitang butas. Ang problema nga lang talaga natin dito is space. Yan. So, mapansin nyo yung space. Hirapan tayo dyan. Tapos dito naman, to malamang kailangan dilig-diligan ko. Pero yun o, naging malugo ulit yung tawag dyan, tanglad. Grabe. Tuloy-tuloy lang yung tanglad. Benta nga rin tayo ng tanglad, no? Kano ba yung tanglad? 1 piso ang tali. Tingnan natin. Well, anyway, ayun lang. So, may mga lettuce tayo na yung parang naging variegated or kung ano man. Hindi ko alam kung anong issue sa mga ganyan. Pero pag-aaralan pa natin. Yan o. Nagkaroon ng problem. Pero yung isa naman nakasama niya, hindi. Ito naman, hindi masyadong maganda. Ito, ang napansin ko dito, uminit kasi yung ano nila, yung tubig. Yan. Yung sa mga ganitong container, uminit talaga yung tubig. So dito hindi ko pa ito natatanggal. May lambang ba to? Meron pang konti kasi kala ko nag-evaporate na lahat eh. Pero tatanggalin din natin yan. Dito, hindi ko sure kung, kasi pag natanggal ko to, gusto kong taniman na lang to ng mga mustasa. Pechay, mustasa. Yan, ganun na lang gagawin natin. So focus tayo dito. Hindi ko sure kung mapapagawa ko na agad yung gusto kong parang additional protection dito. Pero gagawin muna natin. Hilera muna natin to. Then taniman natin 90. So 90 dito, 90. Dalawang harvest per month. Ganun pa rin naman yung output mo nun kasi pero kailangan mo lang maibenta. So yung challenge nun is mas maibenta mo siya ng mas mabilis. So sa palagay ko naman, kaya natin yan. Oo. And hopefully, kung maging okay, kunyari maging okay, talagang kulang pa rin tayo sa supply. Makikita nyo yung napakita ko sa inyo last time. Yung open space. Yan, basta may open space dyan, second floor. Parang hindi na kasi natuloy yung apartment. Ipapa second floor, siguro walang budget or kung ano man. Subukan natin, rentahan natin yon, open space na yon, set up pa natin. Siguro doon na lang natin i-implement yung may net na iniisip natin. Then yung tubular, siguro ganito kalalaki yon. Yung parang pang barangay tent, ganun setup. Doon natin ilalagay. Para at least, kung hindi man mag-work, siguro several months, mga 4 up to 6 months, trial natin doon. Wala nang problema kasi malapit lang naman dito, walking distance, mamonitor ko pa. Tsaka kita na siya mula doon sa mga naglalakad dyan, kahit pa paano kita. Kasi dito sa rooftop, hindi naman nila nakikita itong mga tanim ko dito. So, isa na yun sa promotion natin. Pero yun nga, nabanggit ko dito sa lowland, hindi talaga ako nag-harvest beyond 8 a.m.
Kasi, lalo na kung mainit yung panahon, naapektuhan kasi ng init yung lasa. O sa palagay ko para sa akin yung lasa nitong lettuce. Medyo may pait siya. Yun, yung lalik nga na nabanggit na hindi pumapait. Technically sa akin, mapait. So, eto may konting pait. Pero ito mas mapait to Mas mapait yung lalik Kailan ko ba hinarvest? So, 625. Siguro 50 days. Parang 50 days bago ko hinarvest tong hydraulic dito. Pero ganun mapait Lugar-lugar lang din sana. Palagay ko lugar-lugar din. So, ngayon, stable talaga natin is itong, ba't may nung hanger dito? Is itong Olmeti. Olmeti is good talaga. Ayan, meron pang mga tama ng trips. So, ayan So, yan yung gusto nating ma-clear up muna bago tayo mag-move forward. Ayan. Kaya, importante yung magiging cool down period muna natin. Linis muna tayo. Siguro, at least 1 linggo wala akong makita dito. Siguro, yung time na clear up ko na to, bilang tayo ng 10 araw, then tanim agad tayo. So, dun sa 10 araw na yon tuloy-tuloy ang linis natin, tuloy-tuloy ang pag-isip ko ng setup na gagawin natin ng panibago. Then, after 10 days, tanim ka agad tayo. Hindi ko sure kung aabutin ng 1 buwan. Oo. Madedelay talaga tayo ng 1 buwan doon. Kasi pagka-transfer ko pa lang 10 days old Then 35 days mo pa siyang aalagaan. Kaya ganun talaga yung magiging timing natin. Pero pasok naman yun. Sa balagay ko pasok ko hanggang December. Makakabenta tayo niyan. December. So, yan. Yun lang. So, yan. May mga laman pa to Hindi ko pa nga natatanggal yung mga ugat nito. Ayan, may ugat-ugat pa yun. Kung mapansin nyo, puti pa pero mga 2-3 days ko na harvest yan. Yung, nung 7. Nabenta ko yan nung Sabado 17. So, kung 17, mga 45 days. 45-46 days old yung mga nandyan. Pero kasi ang sama ng tama dyan sa trips. Parang 50% nung weight mo mawawala. Ganun kalaki yung nawawala mo. So parang yung kung 15 yan, siguro 7 or 8 na lang yung heads, yung equivalent ng mabebenta mo dyan. Kaya nung binenta ko yan, parang 3 pieces, 50 pesos. Kasi maliit lang talaga. Pero at least mga mga 250 grams. Yun, ganun yung nangyari natin dyan. Ayun, yung chives naman natin, sukuan ko na kaya yan, no? Hirap ako pero yun nga, tingnan lang natin. Yun, looking forward pala tayo dito sa ating cucumber. And alam ko na nakakapag-attract to ng white flies. So, tingnan natin. White flies. Wala pa naman. Tsaka parang konti lang din ako nakita kong white flies yung dating cucumber ko. Ayan. So, magtatanim pa rin tayo ng basil. So, may mga basil din tayo doon. Yan. Yun lang naman. So, hopefully maging okay ang lahat. So, ito din daw nakaka-attract ng white flies. So, meron na ba siya? Since bata pa siya. Wala pa naman. So, all good pa. Yan, net cup pa yung nandyan. Hindi ko na tinanggal kasi baka ma-disturb ko yung ugat. Yan. So, ito malamang wala na masyado ma-harvest dito. Konti na lang ma-harvest natin. Yun na lang siguro. And that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.